magiging maganda ang resulta po nyo. Lalo na sa iba, lalo na sa atin. Kasi nasa isipan po nila yun. Kahit ayun po ay dumaan na. So, kapag isip-isip ko, there were times nung bata pa po, or there were times in the past, na pinagsisihan ko yung mga di mabuting salita na nasabi ko. And I wish I had not said them. So, dapat po tayo, mga kapatid, when we say something, we should make sure to taste your words before you speak them out. Be sure to taste your words before you speak them out. So, yung our words reflects our inner thoughts. Our words reflects our inner thoughts. Sabi po dito sa Matthew 12:34, what people say with their mouth comes from what fills their hearts. Kung ano daw yung lumalabas sa ating bibig, ayun po yung laman ng ating puso. Katulad po yan ng yung pong spouts na yan. Pag yung spouts na yan ay isilin po natin yan, ay meron pong ilalabas yan na tubig kung ano yung sa loob. Halimbawa yung sponge na yan ay nakababad sa malinis na tubig, ano po yung lalabas? Malinis na tubig. Pag nakababad po yan, or nababad po yan sa maruming tubig, ang lalabas po ay maruming tubig. Kagaya din ng, alam po ninyo yung teapot. Just like a teapot, our words reveal what's inside our hearts when put out. Kapag nagbuhos ka ng teapot, ang lumalabas po yung nasa loob. Kung ang nasa loob ay matamis na tiyak, ang lalabas po ay siyempre matamis na tiyak. Kung ang sa loob po nito ay puno ng mapait na halamang gamot, makakuha ka rin po ng mapait na inumin. So, ganoon din po sa ating mga salita. Ibinubuhos po natin kung ano ang nasa loob ng ating puso. So, that's why words reflect our inner thoughts. What's inside of us. And, aside from that, positive words reflect a loving heart. Sabi ko dito sa Ephesians chapter 4, verse 29, when you talk, don't say anything bad, but say the good things that people need, whatever will help them grow stronger. Then what you say will be a blessing to those who hear you. O kung sa Tagalog po yan, ay huwag kayong magsasalita ng sama, kundi yung makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. So, tandaan po natin yan. What we do is, when we say yung nakaka-build up po sa iba, hindi po nakaka-destroy. Gaya po ng isang karpentero, ang karpentero ay meron siyang martilyo na ginagamit to build a beautiful home. But the same hammer can also destroy or smash a window. So the hammer itself is a neutral tool, but the intention behind its use makes all the difference. So ganun din po yung ating mga salita. Gamitin natin ang ating mga salita bilang instrumento sa pagbuo, paghikayat at pagpasigla. So, we should also remember, brethren, that negative words reveal areas for heart work. If positive words reflect a loving heart, yung negative words reveal areas for hard work. This means that negative words or feelings can highlight areas in your life where you may need to do some inner work or self-reflection to address emotional issues related to the heart or emotions. Pag nakita po niyo po isang tao na palaging masama ang lumalabas, meron po yung areas na sa puso na dapat niya baguhin. Sabi sa scriptures, paliwanag na sinasabi po dito, yung influensya ng ating words o ng ating mga dila. Ang dila ay tulad ng apoy
Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. So, words can be like sparks. Just one careless word can start a wildfire of hurt and destruction. So, it's essential, brethren, to be mindful and control our speech to prevent damage.